Hello everyone! For today's video guys, samahan nyo ako magluto tayo ng pinakbet Tagalog. So bago ko siya ipakita sa inyo kung paano ko lutuin guys, papakita ko muna yung mga gulay na nabili ko na iluluto ko dito sa ating pinakbet Tagalog. So, ito na guys, yung mga nabili kong mga gulay. So, meron ako ditong kamatis, sitaw, yung ampalaya na yung Indian bitter melon, yung tawag nila dito. Merong yung maliliit na talong na pangpakbet. Bumili rin ako ng shallot o yung maliliit na sibuyas. At syempre itong lingayen sauteed shrimp fry. Ayan yung importante sa paggagawa ng pinakbet Tagalog. At meron din tayong pork belly guys. So ito yung isasahog ko sa aking pinakbet Tagalog. At meron din pala tayong kalabasa guys, at ganito yung binili ko na kalabasa. At yan, automatic guys, ready na agad yung mga gagamitin sa pagluluto ng aking pinakbet Tagalog. So ayan na guys, ang mga sangkap. At syempre meron din tayong kamatis. At yan, malinis na at na hiwa-hiwa ko na yung sitaw guys. At ito yung talong, okra, at saka yung ampalaya na maliliit, yung Indian okra. So yan, ganito ko linuluto yung karne guys. Lalagyan ko siya ng konting tubig at yung unang kulo ay itatapon ko guys. Para siguradong malinis ang pork belly na gagamitin ko sa aking pagluluto nitong pinakbet Tagalog. So ayan guys, kumukulo na kaagad. Pero syempre, may time rin yan sa pagluluto, kaya lang pinabilis para ma-explain ko sa inyo kung paano ko siya lutuin guys. So ayan, hayaan ko lang siya ng kumulo ng konti guys, and then itatapon ko yung tubig. So ayan, kumulo na guys. Ready na akong itapon yung tubig. At ang gagawin ko dito guys, ay huhugasan ko na naman pangalawang beses itong pork belly para maalis yung mga impurities na yung mga bubbles niya guys na pumaibabaw. Wala nga pala yung strainer na gagamitin ko guys. Wait lang. At syempre, kailangan ko ng strainer para mas mabilis linisan itong pork belly. Ayan. I-strainer lang natin guys, and then huhugasan. At syempre, lilinisin na rin yung kawali na gagamitin ko sa pagluluto ng pinakbet. Yan guys, linilinisan ko na itong kawali. Ayan, malinis na siya guys. Ngayon naman, lilinisan ko na itong pork belly at ibabalik ko dito sa may kawali. Ayan, malinis na at tapos na guys. Ngayon magdadagdag ako ng konting tubig guys. At yung tubig na yan ay gagamitin ko para iluto yung pork belly. Pakukuluan ko siya guys hanggang sa lumambot. Yan, ito-turn on ko na yung stove. Lalagyan ko siya ng bay leaves. Mga 3 guys yung ilalagay ko. Sa amount ng pork belly na to, 3 bay leaves ang ilalagay ko.
Ang sunod naman guys ay maglalagay na rin ako ng asin para magkaroon ng lasa yung pork belly na lulutuin ko para masarap siya mamaya kapag nag-start na akong maggisa ng mga gulay. At lalagyan ko rin siya ng black pepper guys, yung ground black pepper yung gagamitin ko, mga 1 teaspoon. Sa pagluluto ko guys, tinatansya ko lang yung mga hinahalo kong mga panlasa. So ayan, aayusin ko lang siya guys at para mag-start na siyang kumulo at lumambot yung karne guys. Nagluluto ako, hindi ako kaagad nagigisa dahil hindi ko naman alam kung malambot or makunat yung karne na nabibili guys. Kaya ganyan ako nag-i-start. Lalagyan ko rin siya ng konting bawang guys para naman mabango yung lulutuin kong pork belly. Ayan, nag-start na siyang kumulo guys. Hayaan ko lang siya hanggang sa matuyo doon sa tubig na inilagay ko guys at magmamantika siya mamaya. Huwag kayong magsasawa na haluin paminsan-minsan guys para pantay-pantay yung pagkakaluto. Medyo matagal na rin kumukulo guys, so ngayon tatanggalin ko na yung bay leaves para mamaya pag nag-start na akong gumawa ng pinakbet, wala na yung bay leaves guys. Ayan, malapit na siyang matuyo guys, haluin ko na naman. Sa pagluluto ng ganito guys, huwag kayong magsawang maghalo-halo dito sa pork belly dahil yan ang magpapasarap sa pagluluto para pantay-pantay ang lasa at pare-parehas din na malambot yung karne. Ayan guys, dito guys nag-i-start na magmantika itong karne na linuluto ko at medyo lumalaban na guys yung mga karne. Medyo pumuputok siya, nakakatakot, kaya ang gagawin ko dito, tatakpan ko siya guys para mag-brown. At kailangan nating takpan guys dahil nakakatakot pag yung pork belly ang sumabog. Yan, tinakpan ko na guys para sigurado at ganito ko na siya ihalo guys dahil nakakatakot na itong time na to sa pagluluto ng pork belly. Pero syempre guys, sa pagluluto ng ganito yan yung masarap, kaya kailangan gawan ng paraan guys. Para-paraan, yan, takpan para mag-brown. Ayan, hahaluin ko na naman guys para naman hindi masunog yung one side ng pork belly. Hi, salamat, natapos din guys. Yan, okay na yung pork belly. So ngayon guys, ilalagay ko na siya sa side. At mag-i-start na ako na magluto ng pinakbet. So, ang uunahin ko guys ay itong bawang. So, yan guys, gisa-gisa yung bawang hanggang sa medyo maluto at mag-brown na siya. Sunod naman guys ay itong sibuyas na maliliit o yung tinatawag sa English na shallot. Yan. Masarap siya guys dahil itong maliliit na sibuyas na to ay medyo maanghang. Kaya ma-flavor siya guys. Yan yung masarap na sibuyas. Tiyaga-tiyaga lang sa paghahalo guys. At syempre, mag-ingat din tayo doon sa pork belly dahil bigla-biglang tumatalon yung mga taba guys. Ayan. Mamaya,
sunod naman yung kamatis. Yan, lalagay ko na yung kamatis guys. Bibilisan ko na para maihalo na yung karne at maiwasan na yung pagtatalsik ng kanyang taba. Yan guys, yung kamatis, yung gusto ko dito sa kamatis guys is yung igigisa ko siya hanggang sa madurog para mapula-pula yung sabaw niya mamaya guys. Dahil yun ang masarap sa pinakbet, yung kamatis na ihalo na dun sa sabaw. Masarap yun guys. Ayan, malapit nang maluto itong kamatis dahil medyo nadudurog na siya guys. Grabe, ang sarap na ng amoy nitong linuluto ko. Ayan, nadudurog na talaga yung kamatis guys. Kaya dito, pwede ko nang ihalo itong pork belly dito sa kamatis. Para start na maglagay ng mga gulay guys. Ayan, sarap na siyang tignan. Pwede na tong gawin yung binaguungan. Parang ganun ba yung tawag doon? Next time iluluto ko guys. Ayan, pwede nang i-start yung paglalagay ng mga gulay. Ngayon naman guys, maglalagay na ako nitong bagoong alamang at medyo spicy itong nabili ko guys dahil wala naman yung regular na bagoong dito sa Lingayen product. Ito kasi yung product na gusto kong bilhin guys. So maglalagay ako ng siguro mga 4 na kutsarita. Tama na yun guys, dito sa pakbet na iluluto ko dahil maglalagay pa ako ng chicken cube. Pampasarap doon sa lasa ng ating pakbet. Ayan, gisado na itong bagoong alamang guys na nabili ko. Pero para naman masarap yung karne guys, syempre, igigisa ko na rin doon sa karne. Para masarap ang lasa guys. So ayan na guys, halo lang ng halo guys dahil masarap ang pagluluto kapag may tiyaga sa paghahalo nitong mga ginigisa guys. Ngayon naman magdadagdag na ako ng tubig. Hindi masyadong marami guys, and then mamaya isusunod ko na yung kalabasa. Lalagay na rin ako ng chicken cube guys para matunaw na doon sa sabaw na inilagay ko. Isa rin ito na magpapadagdag sarap sa ating pinakbet guys. Ngayon naman, ilalagay ko na itong kalabasa. Siya ang mauuna guys kasi siya yung pinakamatagal maluto sa lahat ng mga gulay na gagamitin ko dito sa pagluluto ng pinakbet. Ihahalo-halo ko lang siya guys para pantay yung pagkakaluto. And then tatakpan ko siya at hahayaan na maluto ng half cook. And then isusunod ko yung ibang mga gulay. Kapag kulang yung tubig guys, syempre dadagdagan ko na naman siya ng konti mamaya, pero depende kasi minsan nagtutubig din yung mga gulay. Kaya tansya-tansya lang guys. Tignan kung kailangang magdagdag ng tubig or hindi. Ayan, kumukulo na guys. Malapit na siyang ma-half cook para maisunod ko na rin yung ibang mga kulay. Pumunta dito sa kusina yung anak ko guys at sabi niya ano daw yung linuluto ko at bakit napakabango. Sabi ko mabaho ba? Sabi niya hindi, mabango daw. Napakasarap kasi ng amoy guys.
kahit na hindi pa siya luto. Ayan. Tiyaga-tiyaga lang sa pag halo-halo hanggang sa maluto yung ating pinakbet. Ayan. Nagdagdag pa ako ng konting tubig guys dahil okay lang na mayroon siyang sabaw kasi masarap itong sabaw niya guys, sigurado. Ayan, i-check ko na naman guys. Sa palagay ko dito sa part na to guys ay half cook na itong kalabasa. Kaya dito guys pwede ko nang ilagay yung mga susunod na mga gulay at syempre hahaluin ko na naman guys. Ayan, ilalagay ko na yung ibang kulay. Susunod ko yung ampalay guys dahil medyo mahirap din itong iluto. Ihahalo ko and then susunod ko na lahat yung mga gulay. Ayan, tapos ko na siyang maihalo guys. Ngayon naman isusunod ko na yung ibang mga gulay. So isusunod ko na yung sitaw. So ayan guys, sunod na yung sitaw. Kagaya rin nung naunang gulay. Ihahalo-halo lang guys. Ang kagandahan ng pinakbet Tagalog guys, pwede siyang haluin ng ganito. Pero yung pinakbet Ilocano, medyo mahirap siyang ihalo. Kasi hindi kasi ganito yung pagkakaluto nung pinakbet Ilocano at saka yung bagoong ay iba rin. So ayan guys. At ito guys, inalagay ko na rin itong talong. Ito yung pinaka-favorite ko sa mga gulay sa pagluluto ng pinakbet. At yan, nilagay ko na rin yung okra guys. And then, hahalo-haluin na lang ito. At syempre, okay na yung panlasa guys. Tansya-tansya, pero alam ko na okay na yung lasa sa bagoong at sa chicken cube na inilagay ko mamaya. So, hahalo-haluin ko na lang to guys hanggang sa maluto. So ayan, tatakpan ko rin siya guys para maluto yung gulay. At syempre mayat maya hinahalo ko siya guys dahil ayoko naman na ma-overcook yung sa ilalim tapos hilaw pa yung sa ibabaw guys. Kaya halo ako ng halo dito sa pinakbet guys. So matagal na akong hindi nagluto ng ganito guys at na-realize ko na mas mabilis palang iluto itong pinakbet Tagalog kaysa yung pinakbet Ilocano. Dahil yon pangit siya na hinahalo-halo ng ganito guys, pero ito okay lang siya. Kung napapansin nyo dito sa video guys, panay ako halo ng halo dito sa aking linuluto. Okay lang yan guys para magpantay-pantay yung pagkakaluto nitong mga gulay. Napakasarap na ng amoy guys, malapit na siyang maluto. Yan, tatakpan ko na naman guys. At for the last time na siguro ito guys, hahaluin ko na naman. Tiyaga-tiyaga lang talaga sa paghahalo para masarap ang ating luto. Ayan, malapit nang maluto guys. At dito naman sa part na to guys, kailangan kong tikman yung sabaw kung okay na okay ba yung lasa. At okay na okay guys, hindi ko na kailangang magdagdag ng kahit ano pa. Napakasarap na niya guys at ang bango-bango. Ayan, tignan nyo naman guys, napakaganda ng kulay. Napakasustansya ang iba't ibang kulay ng mga gulay. Yan, napakasarap. So, ayan na guys, luto na ang ating pinakbet Tagalog. Tignan nyo naman guys, ang sarap. At
in person guys. Napakabango nitong pinakbet. Yan, pwede na tayong kumain guys. Pwede na nating tawagin yung ating pamilya at maghain na ng hapunan. Yan. Thank you so much for watching guys. See you on my next one. Thank you so much. Kain po tayo. Thank you. Bye.